Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong nababalita ngayon na ang NATO ay sasali na sa giyera sa Strait of Hormuz at magpapadala na rin ang kanilang mga warships. Bakit nga ba nakapag-decide finally ang mga duwag na ito na grupo ng NATO na kinabibilangan ni Trump at parang hiwalay na rin si Trump sa grupo na yan dahil noong nakaraang mga couple of months ago ay di ba sinabi ng NATO na Donald Trump, your fight with Iran is not our fight. Napakaduwag na desisyon. Nakalimutan nila na si Trump ang Amerika ang kanilang big brother, di ba, sa NATO. Ang Amerika ang pinaka-powerful country. At kapag kumalas ang Amerika sa NATO ay parang natanggalan ng ulo o natanggalan ng isang paa ang NATO at hindi na makakilos ng malakas kontra sa kanilang nemesis dyan, ang Russia. Kaya nga nakikita nila ngayon nahihirapan na ang Ukraine, wala na ang Amerika, hindi na tumutulong. Kaya palagay ko ay isa ito sa kanilang napag-isipan ngayon at finally nakapag-desisyon na tutulong na talaga sila, ipapakita nila sa Amerika na sila ay brother, sila ay kasapi ng NATO at ang Amerika ay big brother ng NATO. Kaya dito sa video, meron tayong hiram na video kay Nikita Kapoor ng Daily Jagran Indian Channel ay atin pakinggan kung ano ang kanyang nasagap ng mga chismis dyan kung bakit sumali na ngayon ang NATO sa giyera ng Amerika sa Iran. Ito ang video courtesy of Nikita Kapoor. Not long ago, Europe had a very clear message for US President Donald Trump. This is not our war. We have no appetite for it. Don't ask us. That was March. This is June. And Europe, it seems, has developed quite an appetite after all. The European Union is now proposing to send its naval forces into the Strait of Hormuz, the most consequential choke point on the planet right now. The same strait that has been mined, blockaded, and fought over since the US and Israel launched strikes on Iran back in February earlier this year. The same strait that Europe said just months ago was not its problem at all. So what changed? And why does it matter? I'm Nikita Kapoor, and let's start with the basics. Operation Aspides, named after the Greek word for shields, is the European Union's existing naval mission. It has been patrolling the Red Sea, the Gulf of Aden, and the Northwest Indian Ocean since 2024, escorting commercial vessels and protecting shipping from Houthi attacks out of Yemen. Now, Brussels wants to expand it. An internal European Union document proposes that Aspides be tasked with the primary role in mine clearance in the Strait of Hormuz as the European Union's contribution to a broader French-British coalition effort. Mine clearance. Think about that for a second, viewers. We're not talking about escorting tankers. We are talking about actively demining one of the world's most volatile waterways right on Iran's doorstep in the middle of a fragile and repeatedly violated ceasefire. Okay, so magandang plano yan. Demining ang EU or NATO ay tutulong sa paghanap nitong mga sea mines na nakalubog dyan sa Strait of Hormuz. Dahil noong nakaraang linggo lang ay nagdagdag na naman ang mga Iranian navies, itong kanilang mga mosquito ships, ay naghuhulog na naman ng mga land Migdat sea mines na nariyan sa Strait of Hormuz. At kung tumulong lang sana, mga kababayan, itong NATO, kung tumulong lang noong pag-umpisa lang ng gera 2 months ago, mga nasa 70 days na yata yung gera. Kung tumulong lang sana sila, makikita ng Iran na mundo pala ang kalaban nila, buong mundo. Kaya dapat sana pinakita nila yung solidarity na yan, ng tulong na yan, para one for all for one
Yan ang muto ng NATO eh, na kapag may atakihin sa kanila na isang bansa na kasapi nila ay tutulong sila. Hindi naman yun ibig sabihin na atakihin lang, di ba? Kapag merong kalaban ang kanilang kasamang bansa, ay dapat papanigan nila yun o dipinsahan. Kaya dito ay okay na ito, malaki na ito na tulong kahit hindi sila mag-escort ng mga oil tanker, malaki ng tulong ang pag-demine, ang paghanap, ang pagkuha ng mga nakalubog dyan na bomba sa karagatan ng Hormuz. At sana makikita natin to kasi noong nakarang buwan, nagpahayag din si yung British Prime Minister, nagpahayag na magpadala sila ng warship pero wala tayong nabalitaan na warship na galing ng England na nakapunta diyan sa Strait of Hormuz. Kaya sana ito ay totoo na ngayon na talagang tutulong na sila para at least kakabahan din ng Iran at baka matatapos na nga itong kaguluhan na ito o baka di already sense na matatapos na itong gulo kaya tumulong na sila ngayon para makikita ng world community na hindi nagpabaya ang NATO. 'Di ba? Parang ganun eh. Kasi nakikita nila na malapit nang matapos ang agreement ng Amerika at Iran. At kapag wala sa papel, wala sa eksena ang NATO, ibig sabihin hindi siya nakialam. Ngayon, dapat na silang makialam kasi kapag natapos ito ni Donald Trump ang gulo na ito, kapag natapos ni Trump ang negosasyon, pabor sa buong mundo na negosasyon at sa Amerika, si Trump ang magiging hero at hindi kasama ang NATO. Kaya ito na, nakikita ng NATO na matatapos na Kaya dapat sasali na sila para makita ng mundo na indeed they are the brother or brothers of America. Pagdating sa gera ay walang iwanan. Balik tayo kay Idol Nikita Kapoor. That is a war adjacent operation. Now, here's where the story gets interesting. Back in March, Kaja Kallas stood in Brussels and told reporters there was no appetite among European Union foreign ministers to change the Aspides mandate. She said it plainly that this is not Europe's war. Fast forward to right now, and it is Kaja Kallas herself, the European Union's top diplomat, circulating the proposal to expand Aspides into the Strait of Hormuz. So what happened in between? Two things: Donald Trump and economics. US President Donald Trump has asked European allies to help open the Strait of Hormuz or face a very bad future within NATO. He has threatened to walk away from the alliance entirely if Europe keeps sitting this out, and Europe, already scrambling to redefine its strategic identity in a post-American guarantee world, blinked. Then there is the money. Oil prices have surged above $100 a barrel in what analysts are calling the largest disruption to global oil supplies in history. Every extra day the Strait of Hormuz stays shut is a day Europe's economy bleeds a little more. And so, suddenly, Europe has appetite. But here's the catch. Any expansion of the mission would require unanimous backing from all the 27 European Union member states. That means one country, just one country, can kill the entire proposal. 27 governments, 27 definitions of appetite. There is a certain irony here that deserves to be named, viewers. The European Union spent months telling Washington that the Strait of Hormuz was America's problem. Now America has leaned on them hard enough, and European wallets have hurt long enough, that Brussels is volunteering to do the dirty work, the literal dirty work, pulling mines out of contested waters while the United States and Iran keep firing at each other all the time. The ultimate answer to our question that why does Europe want to join this war now
Because the alternative is watching their economies drain while Donald Trump holds a gun to their NATO membership and Iran holds a gun to the world's oil supply. What do you think about it? Tell us in the comment section. Alright, so ito pala yung isang major cause ng pagbago ng desisyon ng NATO na tutulong na sila ngayon finally sa problema ni Trump sa Strait of Hormuz. Dahil ang kanilang ekonomiya ay nag-drain, ibig sabihin ay humihina, nasasaktan, dumudugo ang ekonomiya ng Europe, ng EU, ng NATO. Pero hindi lang naman sila, di ba? Tayo dumudugo. Sa Pilipinas din, hindi lang dumudugo, lumuluha tayo sa Pilipinas. Dahil tataas lang ang presyo ng gasolina sa Pilipinas, ay magtaasan lahat kasama ang gulay. Di ba? Asin. Kahit yung mga commodity na hindi imported tumataas. Mga kababayan, kaya ito na ang tamang panahon na tutulong tong NATO para matapos na rin ang paghihirap ng buong planet Earth, di ba? Hindi lang naman Pilipinas ang naapektuhan, kahit ang Amerika, kahit meron silang sariling langis, ay medyo na medyo na apektuhan din ang kanilang ekonomiya. Pero hindi ganun kalala katulad dito sa Pilipinas. Ganun din sa Europe, hindi rin malala, pero unti-unti na nilang naramdaman ito. Kaya first and foremost, salamat kay Nikita Kapor sa yung insights about sa pagtulong ngayon ng NATO na mapalaya ang Hormuz sa grip ng Iran. Kasi sila rin ay nasasaktan na pala, tumudugo na rin pala, at baka by next week ay iiyak na rin ang NATO dahil sa pag-drain o paghina ng kanilang ekonomiya. Alright, so anong masasabi niyo dito mga kababayan? Sinabi ni Nikita Kapor na si Trump ang may hawak ng armas sa NATO at ang Iran naman ang may hawak ng armas para sa world supply of oil. Kasi di ba ang Iran ang mayroong grip ng Hormuz at siyempre siya yung may hawak na rin ng flow of oil or energy in the entire continent or in the entire world, mga kababayan. Pag-comment sa ating comment section down below. Ako'y magpapaalam na maraming salamat sa bagong nag-subscribe. Malaking tulong yan at sa aking avid followers. Ako'y sumasaludo sa inyo at nagpapasalamat. Hanggang sa muli. Paalam.